Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. At unahin nating pag-usapan itong malaking anunsyo ng Itbulaga para po sa mga nagbabalak sumali dyan sa GB5, Pamilyang Henyo. Ayun nga dito, calling all Pamilyang Henyo, mag-audition na. Pamilyang Henyo, mag-ingay kayo naman ang bibida sa GB5. So pumunta lamang daw po kayo sa TV5 Media Center, Reliance Street, Mandaluyong City, Wednesday to Friday po ang audition from 3 p.m. to 7 p.m. and look for Oreo Puyok. And also, online audition naman, mag-send po kayo ng inyong video na ipinakikilala ang pambato ng inyong pamilya sa GB5. I-send ang video na naglalaro ng GB5 sa gv_5 at tbjproductions.com. Ilagay sa email ang pangalan ng pambato ng inyong pamilya at kanilang contact number. Samantalang isang nakakatawa at nakakaaliw na video ay nilabas po ng Itbulaga kahapon na kung saan bida nga po dito si Maine Mendoza and si Raisa May Dizon. So parang nakalimutan po kasi sa video na to yung AirPod ni Maine Mendoza. At bilang solusyon nga po sa problema ni Maine Mendoza, sagot na po ni Raisa May Dizon mga kadabarkads, no? Sagot na po niya. Kaya naman, si Raisa May kinantahan niya po si Maine Mendoza habang si Raisa May po ay nakatutok doon sa tenga ni Maine. Hindi po nakapagpigil or nakatiis si Maine Mendoza. Tawang-tawa po siya at hindi niya po kinaya yung boses ni Raisa May. Kaya yung caption dito, hindi nalalayo sa original na singer, hindi rin nalalapit. Ang kinanta po ni Raisa May ay yung pagdating po ng panahon na Direk Ay Sigera. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang malaking anunsyo po ni Ma'am Christina Ignacio para po yan sa concert pa rin ni Jerome Ibardome and syempre ni Stephen JC, ang clone ni Freddie Mercury. Ayon nga sa kanya, make your Father's Day extra special. Malapit na to. June 20, 2026, Palace Point, San Pedro, Laguna. This is definitely a night to remember. So for ticket details, please call Ma'am Dete Ignacio. Ayan po yung number mga kadabarkad. Suportahan natin ang concert ni Jerome and Stephen JC. Samantalang next topic naman, talakayin naman natin ang tungkol dito kay Boss Joey De Leon na kung saan ipinababalik na nga po siya sa programang Itbulaga. Ayon nga po dito sa nakita nating post, bumalik ka na Boss Joey, na para bang nakikiusap po sila mga kadabarkads na sana daw ay makita na at makasama na natin sa live episode ng programang Itbulaga si Boss Joey De Leon. Meron po talaga mga nakikiusap, nagmamakaawa na sana makita natin si Boss Joey De Leon. Sana bumalik na po siya sa Itbulaga kasi sobrang nakakamiss din po siya mga kadabarkads na para bang may kulang pag wala pong Boss Joey De Leon. Pero pag ganito pong meron siyang nararamdaman sa kanyang katawan at kalusugan, syempre dapat pong unahin ang kanyang kapakanan at kalusugan. 'Di ba? Hindi naman lingid sa ating kaalaman, si Boss Joey De Leon po ay medyo may edad na, kaya kinakailangan po talaga ng pahinga, sapat na pahinga para po makabawi ang kanyang katawan mga kadabarkads. Kaya gustuhin man natin siyang makita, mas gugustuhin po nating magpahinga siya para sa kanyang ikakabuti, para sa ikakabuti po ng kanyang kalusugan. And sana makasama natin siya by July na kung saan ay 47th anniversary ng Itbulaga. Hopefully makompleto po ang TBJ mga kadabarkads pagdating po ng anniversary po ng naturang programa. Samantalang congratulations naman sa isang Dabarkads natin na kung saan ay may panibago siyang blessings mga kadabarkads. Approve po ulit siya para sa panibagong commercial. Ayon nga po sa talent management or agency ni Queen Amber Torres, ayon po dito mga kadabarkads,
Approved Project Pharmacy naman po. Congratulations, Amber! Sipagan at galingan palalo para more projects to come pa soon. Then sabi nga po ni Queen Amber, thank you so much, Procas family, for another commercial. Thank you, Papa God. Thank you, Caster. And thank you so much sa client. Wow, grabe yan, Queen Amber Torres. So ito na yung simula ng pag-usbong ng career ni Queen Amber. Kasi sobrang talented na bata nito, ang husay niya pong umiyak, and syempre bibo. Kaya naman nakakatuwa lang dahil nabibigyan na po siya ng spotlight dito po sa mundo ng showbiz industry. Samantalang next topic naman, isang dabbercats natin or isang clone po ang napasugod nga po sa hospital para po magpa-check up ng kanyang nararamdaman. Ilang araw na po kasi siyang nilalagnat mga kadabercads at yung kanyang mata ay namumula. Walang iba kundi po si Jorryle Kiambao. So yes, mga kadabercads, meron pong isang foreign object na talaga namang tumusok po sa kanyang mata. Yun po ang dahilan pala kung bakit ilang araw na po siyang nilalagnat. Mabuti na lamang po at nagpa-check up siya para malunasan po ng agaran yung kanyang problema. At mabuti na lang natanggal na po yung foreign object na nakatusok po doon sa kanyang mata. Ito po ay dahil sa pag-grinder niya daw nung nakaraang araw. Hindi niya daw po napansin na meron palang tumusok po sa kanyang mata. Kaya po pala masakit at namumula po. Yun po pala ay dahil may nakatusok na foreign object. So, nabigyan po siya ng antibiotic, niresetahan po siya ng gamot mga kadabercads at possible daw na mamaga pa yung kanyang pisngi ng mas magang-maga, pati yung mata kasi ang lalim daw po ng tinusok ng foreign object sa kanyang mata. Sabi niya nga, happy weekend to all, good day mga Dabbercads, kaya pala ilang araw na akong inilalagnat, may nakabaon pala sa mata ko. Salamat sa Diyos na tanggal na yung still dirt na nakabaon sa mata ko. Ayan po yung buto. So, grabe mga Dabbercads, nakakatakot lang, 'di ba? Pero mabuti na lang at naagapan po ito dahil kung hindi ito natanggal agad, mas mamamaga po ito, may infection at worse yung mangyayari. Kaya ingatan niyo po mga kadabercads yung inyong mga mata pag mag-grinder kayo or magta-travel kayo, magmumotor kayo, lagi po tayong magsalamin kasi hindi po natin alam yung mga foreign object na lumilipad sa hangin at pwedeng pumasok sa mata po natin. Medyo delikado po kasi yun. Medyo sensitive po yung mata natin kaya kinakailangan po talaga ng proteksyon. Lalo na itong ginawa po ni John Ryla, nag-grinder pa talaga siya, 'di ba? So 'di ba merong mga nagtatalsikan dun na mga kung ano-ano at di natin napapansin. Kaya much better magsalamin po siya para may proteksyon yung kanyang mata. So pagaling ka lang dyan, Jonrael Kiambao, and also miss ka na naming Dabbercads makita sa programang Itbulaga. Sana'y muli kang makabalik kasama po si Mang Domeng, mga Dabbercads na nakakasama naman po ni Jonrael sa kanyang farm dito po sa Bulacan. Bulacan ata ito mga Dabbercads, correct me if I'm wrong. So paano mga Dabbercads, hanggang dito na lamang pong update natin. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.